Ang ilan ay magsasabi na ang Honda ay isang kumpanya ng makina na higit sa lahat. Hindi talaga kahit isang kumpanya ng kotse. Ngunit isang kumpanya ng makina at gumagawa lamang ng mga stellar na makina. Ang mga makina ng Honda ay in-engineered sa pagbibigay ng fun-to-drive na elemento pati na rin ng napakalakas na fuel efficiency. Sa isang mundo kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan, ang mga EV, Ay tila ang hinaharap. Hinahamon ng isang automaker ang mismong konsepto ng malinis na transportasyong pinapagana ng enerhiya. ang Honda, na kilala sa talino at inobasyon nito, Ay naghahanda na mag-unveil ng isang groundbreaking na bagong makina na may potensyal na makagambala sa buong industriya ng EV. Habang ang iba ay nakatuon sa mga sasakyang pinapagana ng baterya, Ang Honda ay gumagawa sa isang bagay na ganap na naiiba. Isang makina na hindi nangangailangan ng pagsingil o gasolina. Ito kaya ang kinabukasan ng mga sasakyan. manatiling nakatutok Dahil ang matapang na hakbang ng Honda ay maaring magpabago sa laro magpakailanman. At hindi mo gugustuhing makaligtaan ang mga detalye. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update sa pinakabagong teknolohiya sa automotive. isang engine revolution na magpapagulo sa mundo ng EV. Ito ay isang kwento na tila napakahusay upang maging totoo. Ngunit ang Honda ay malapit nang gumawa ng isang anunsyo na maaring magbago sa hinaharap ng industriya ng automotive. Isang makina na hindi kailangang umasa sa gasolina o electric charging. Habang ang iba pang bahagi ng mundo ng automotive ay nagsusumikap na umangkop sa mga dekuryenteng sasakyan, Ang mga EV, Ang Honda ay tahimik na gumagawa sa isang bagay na maaring magdulot ng mga kasalukuyang EV na hindi na ginagamit. maaari bang ang bagong teknolohiyang ito ang pinakahuling game changer? Isa na makakagambala sa buong merkado at pipilitin ng iba pang mga automaker na pag-isipang muli ang kanilang mga diskarte. Nagsimula ang lahat sa isang simple ngunit matapang na tanong. Maaari ba tayong bumuo ng isang kotse na hindi umaasa sa mga karaniwang pinagmumulan ng Gasolina at higit pa rin ang pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan sa kahusayan at pagpapanatili. Ito mismo ang ipinapahiwatig ng CEO ng Honda. Isang bagong teknolohiya ng makina na yayanig sa industriya ng EV hanggang sa kaibuturan nito. Habang ang mundo ay nakatutok sa mga EV bilang hinaharap ng berdeng pagmamaneho, ang Honda ay nanatiling tikom ang bibig tungkol sa kanilang groundbreaking na pag-unlad hanggang ngayon. ang CEO ay nagpahayag sa publiko na ang bagong engine na ito ay mag-alok ng isang bagay na ganap na bago sa mga mamimili. Na may potensyal na ganap na muling hubugin ang tanawin ng transportasyon. Ito ay hindi lamang isang tweak sa umiiral na teknolohiya. Ito ay isang revolution na maaring magtulak sa Honda pabalik sa harapan ng industriya ng automotive. Ngunit bakit napaka-espesyal ng makinang ito? ano ang ginagawa ng Honda sa likod ng mga saradong pinto? Malayo sa mga mata ng Elon Musk, Ang industriya ng EV. at maging ang mga higanting merkado ng electric car ng China, Ang mga detalye ay mahirap makuha. ngunit ang mga tagaloob ng industriya ay naniniwala na ang makina na ito ay maaring mag-alok ng mahusay na pagganap. mas malawak na hanay, at isang mas malinis na solusyon sa transportation. Lahat ng hindi nangangailangan ng gasolina o kuryente. Sa panahon na ang mga automaker ay nakikipaglaban para sa supremacy sa EV space, Ang Honda ay gumagawa ng isang dramatikong hakbang na maaaring ganap na muling isulat ang mga patakaran ng laro. ang reputation ng Honda para sa kahusayan sa inhenyero ay natatag na. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga makina sa loob ng mga dekada, Mula sa mga motorsiklo hanggang sa mga kotse, at maging sa mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit ang bagong teknolohiya ng makina na ito ay maaaring kumatawan sa kanilang pinakamalaking paglukso. isa na handang harapin ang mga hamon na sumasalot sa merkado ng dekuryenteng sasakyan. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan. Na umaasa pa rin sa teknolohiya ng baterya at infrastruktura sa pag-charge. Maaaring ganap na alisin ng bagong makina ng Honda ang mga isyong iyon na nag-aalok ng malinis at napapanatiling alternatibo. Paano kung ang teknolohiyang ito ay hindi lamang makakabawas sa pag-asa sa mga tradisyonal na gasolina, Ngunit malulutas din ang epekto sa kapaligiran na kasama ng mga baterya ng dekuryenteng sasakyan? Pero meron pa. Ang desisyon ng Honda na ilabas ang bagong makinang ito ay dumating sa panahon na ang industriya ng automotive ay sumasailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Ang pagtulak para sa mas malinis na enerhiya, ang pangangailangan para sa transportasyong matipid sa enerhiya, At ang mga utos ng gobyerno na naglalayong bawasan ang mga emisyon ng carbon ay naglagay ng pansin sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang Honda ay hindi lamang sumusunod sa uso. Sila ay aktibong nagtatanong kung ang mga dekuryenteng sasakyan ay tunay na solusyon. Sa pamamagitan ng pagbabago sa espasyo ng teknolohiya ng makina,
Ipinoposisyon ng Honda ang sarili bilang isang forward-thinking na kumpanya. Hinahamon ang status quo at paggawa ng mga matatapang na hakbang na maaring maglagay sa kanila sa direktang competition sa mga pinakamalaking automaker sa mundo. sa mga susunod na kabanata. Susuriin natin ang backstory ng founder ng Honda, si Soichiro Honda. At kung paano ang kanyang pilosopiya sa pagtulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible ay humubog sa mga groundbreaking na desisyon ng kumpanya. Tuklasin din namin ang kasaysayan ng pagbabago ng Honda. Mula sa paglikha ng kanilang unang motorsiklo hanggang sa matagumpay nilang pagpasok sa industriya ng automotive. Ang kanilang kasaysayan ng mga teknolohikal na pagsulong ay palaging tungkol sa pagsira sa amag At nayo, Sa bagong pag-unlad ng makina, maaari silang nasa bingit na gawin itong muli. Ngunit bago tayo sumisid sa mga detalye ng kahangahangang bagong makinang ito, Tingnan natin ng mabuti kung paano naging higante sa industriya ang Honda ngayon. Malalim ang pinagmulan ng kumpanya. na may pundasyong itinayo sa inobasyon, pagsusumikap, at walang humpay na pagnanais na baguhin ang mundo ng transportasyon. Kaya, Paano napunta ang Honda mula sa isang maliit na tagagawa ng motorsiklo patungo sa isang pandaigdigang powerhouse sa industriya ng kotse? At paano ito nauugnay sa kanilang bagong pananaw para sa hinaharap? manatiling nakatutok. Dahil ang malapit ng ibunyag ng Honda ay maaaring magbago ng lahat ng nalalaman natin tungkol sa hinaharap ng pagmamaneho. Ito na kaya ang sandali na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo ng automotive? O mananatili ba ang pagkahumaling sa mundo sa mga dekoryenteng sasakyan bilang pangunahing puwersang nagtutulak sa merkado? Isang bagay ang tiyak. Handa na ang Honda na gumawa ng mga alon At ang buong industriya ay nanonood. At habang ang pangwakas na piraso ng puzzle ay naganap, mababago ba ng makinang ito ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa pagmamaneho magpakailanman? Ang visionary sa likod ng matapang na hakbang ng Honda Ang legacy ng Soichiro Honda. Upang maunawaan kung bakit ang bagong makina ng Honda ay maaring maging isang groundbreaking na puwersa sa mundo ng automotive, Kailangan nating bumalik sa nakaraan at tuklasin ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay ng taong nagtatag ng kumpanya. Si Soichiro Honda. ang kanyang paglalakbay mula sa isang mahirap Rural na pagkabata sa Japan. Hanggang sa pagiging isang maalamat na figure sa industriya ng automotive ay nakaimpluwensya sa bawat pangunahing desisyon na ginawa ng Honda, Kabilang ang kanilang ambisyosong hangarin na baguhin ang teknolohiya ng makina. Si Soichiro Honda ay hindi lamang isang negosyante. Siya ay isang visionary isang risk-taker. at isang tao na palaging naghahangad na itulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ipinanganak noong 1906 sa isang maliit na bayan sa Japan. Si Soichiro ay nagmula sa mababang simula. Ang kanyang ama ay isang panday. At mula sa murang edad, Si Soichiro ay nalantad sa mundo ng mga makina. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang pagkabata na napapalibutan ng mga kasangkapan at makina. Natutong ayusin at buuin ang anumang bagay na maaari niyang makuha. Kahit nung bata pa siya, Nagkaroon siya ng likas na pagkamausisa tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay at pagkahilig sa bilis. Yung mga maunang karanasang ito ay maglalatag ng pundasyon para sa kanyang mga pagpupunyagi sa hinaharap. ang unang pagpasok ni Soichiro sa mundo ng mga makina ay hindi kaakit-akit. Ito ay practical. Noong 1937, Itinatag niya ang isang maliit na kumpanya na tinatawag na Tokai Seiki. Na gumawa ng mga piston ring para sa Toyota. Ang pakikipagsapalaran na ito ay hindi humantong sa agarang tagumpay. at si Soichiro ay humarap sa maraming hamon. Kabilang ang World War II. Na nagresulta sa pambobomba sa kanyang pabrika. ngunit hindi si Soichiro ang tipong sumuko. Muli niyang itinayo ang kanyang negosyo at mabilis na umangkop sa nagbabagong kapaligiran. Pagkatapos ng digmaan, Ang ekonomiya ng Japan ay nasira. At ang gasolina ay kulang. ang mga tao ay nangangailangan ng abot kayang paraan upang makalibot. Ngunit ang mga motorsiklo at kotse ay masyadong mahal para sa karamihan ng population. Nakakita ng pagkakataon si Soichiro. Noong 1946, Kinuha niya ang mga lumang makina ng generator ng militar at ikinabit ang mga ito sa mga bisikleta Na lumikha ng unang motorsiklo ng Honda. ang hamak at pansamantalang bike na ito ay naging pundasyon ng Honda Motokomi. Na opisyal na itinatag noong 1948. Ang kakayahan ni Soichiro na umangkop sa kahirapan at makabago sa harap ng kahirapan ay isang tanda ng kanyang pamumuno at pananaw. Mula sa puntong iyon. Ang mga motorsiklo ng Honda ay mabilis na nakakuha ng katanyagan. Ang mga ito ay hindi lamang functional. Sila ay mabilis. Maasahang. Patabot kaya. Ang mga Honda bike ay nagsimulang manalo sa mga karera, masira ang mga record. At patunayan sa mundo na ang Japan ay makakagawa ng mga makina na kasing lakas at kahusayan ng kanluran. Noong 1950s, ang mga motorsiklo ng Honda ay nangingibabaw sa pandaigdigang merkado
At ang kumpanya ay matatag sa mapa bilang isang makabagong puwersa sa mundo ng mga makina. Ngunit ang paningin ni Soichiro ay hindi nasiyahan sa mga motorsiklo lamang. Noong 1960s, gumawa ng matapang na paglipat ang Honda sa industriya ng automotive. At muli, Hindi lang nila gustong gumawa ng mga kotse. Nais nilang gumawa ng mga kotse na mas mahusay. Mas mabilis at mas mahusay. Ang unang kotse ng Honda, Ang T360. Ay isang maliit na truck na idinisenyo upang maging abot kaya at madaling mapanatili. Hindi ito marangya. Ngunit kinakatawan nito ang pangako ng Honda sa pagiging praktiko at pagganap. Ito ay simula pa lamang ng pagpapalawak ng Honda sa pandaigdigang merkado ng automotive. Noong 1970s, ang Honda ay gumagawa ng mga kotse tulad ng Civic, Isang maliit, fuel-efficient na sasakyan na mabilis na nakakuha ng reputasyon para sa pagiging maaasahan at pagbabago. Hindi lang gusto ng Honda na gumawa ng mga kotse. Nais nilang magtayo ng mga sasakyan na pangkalikasan. Mahusay. At abot kaya para sa masa. Noong 1970, ipinakilala ng Honda ang CVCC engine. Na pumasa sa mahigpit na mga pagsusuri sa emisyon sa Estados Unidos. ito ay isang malaking tagumpay. At ipinakita nito ang pangako ng Honda sa responsibilidad sa kapaligiran bago pa ito naging pangunahing alalahanin para sa industriya. Sa paglipas ng mga dekada, Patuloy na itinulak ng Honda ang mga limitasyon ng kung ano ang posible sa teknolohiya ng makina. binuo nila ang VTEC system na nagpapahintulot sa mga maliliit na makina na gumanap tulad ng mas malaki. at sila ay kabilang sa mga unang gumawa ng mga hybrid na sasakyan sa Estados Unidos. Ang pangako ng Honda sa inobasyon at ang hinaharap ng malinis na enerhiya ay naging puwersang nagtutulak sa tagumpay ng kumpanya. At ang parehong mindset na ito ang humahantong sa Honda na hamunin ang pagkahumaling sa mundo sa mga dekuryenteng sasakyan. Kaya, Ang legacy ng Ichiro Honda ay isa sa patuloy na pagbabago at isang pagtanggi na manirahan sa status quo. hindi siya natatakot na makipagsapalaran. Hamunin ang konbensyonal na karunungan at mag-isip sa labas ng kahon. Ang parehong espiritu na ito ang patuloy na gumagabay sa mga desisyon ng Honda ngayon. At ito ang dahilan kung bakit ang bagong makinang pinapagana ng hydrogen ay maaaring ang susunod na malaking hakbang sa kasaysayan ng kumpanya. Sa pamamagitan ng muling pagbisita sa mga hydrogen fuel cell, Ang Honda ay nananatiling tapat sa pananaw ni Soichiro. na lumilikha ng makapangyarihan. mahusay. At malinis na mga sasakyan na hindi lamang sumusunod sa mga uso. Ngunit itinatakda ang mga ito. Habang tinitingnan natin ang hinaharap ng Honda at ang bagong makinang pinapagana ng hydrogen, Malinaw na ramdam pa rin ang impluensya ni Soichiro Honda. Ang kanyang legacy ay isa sa mga matatapang na galaw at groundbreaking na teknolohiya. At ang kasalukuyang direksyon ng Honda ay nagpapakita na determinado silang ipagpatuloy ang tradisyong ito. Ang paglipat patungo sa hydrogen ay maaring kumatawan sa isa pang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Honda. Tulad ng kanilang paglukso sa mga motorsiklo at kotse mga dekada na ang nakalilipas. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng industriya ng automotive? Ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay tunay na magiging game changer na pinaniniwalaan ng Honda na magagawa nila? At ano ang magiging reaksyon ng pandaigdigang merkado ng automotive sa matapang na bagong direksyon na ito? ang mga sagot sa mga tanong na ito ay humuhubog sa kinabukasan ng hindi lamang ng Honda, kundi ng buong industriya. At habang pinapanood ng mundo, Ang susunod na hakbang ng Honda ay maaaring ang isa na nagtatakda ng yugto para sa susunod na kabanata sa transportasyon. ang hydrogen revolution ng Honda Ang matapang na bagong push ng Honda sa mga hydrogen fuel cell ay kumakatawan sa isang dramatikong pagbabago hindi lamang sa kasaysayan ng kumpanya, Kundi pati na rin sa hinaharap ng malinis na transportasyon. habang ang pandaigdigang industriya ng automotive ay nakikipagkarera patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga EV. Honda ay nagpasya na kumuha ng ibang ruta. Isa na maaring ganap na makagambala sa EV market at yumanig sa buong industriya ng kotse. Ang hydrogen ang pinakamaraming elemento sa universo. ay nag-aalok ng malinis, Mahusay na alternatibo sa mga dekuryenteng sasakyan na pinapagana ng baterya. at naniniwala ang Honda na maaring ito ang makina ng hinaharap. Ngunit paano eksaktong gumagana ang hydrogen power? At bakit sa tingin ng Honda ay makakagawa ito ng tunay na pagkakaiba sa labanan para sa mas malinis na transportasyon? Upang maunawaan ang paglipat ng Honda, kailangan muna nating muling bisitahin ang mga limitasyon ng mga dekuryenteng sasakyan sa kabila ng kanilang lumalaking katanyagan. Bagamat ang mga EV ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa nakalipas na ilang taon, Ipinagmamalaki ang mas mahabang hanay, Mas mabilis na oras ng pag-charge, at dumaraming mga istasyon ng pag-charge, nahaharap pa rin ang mga dekuryenteng sasakyan sa ilang mahahalagang hamon. una, mayroong issue sa baterya.
Ang mabaterya ng di-kuryenteng sasakyan ay malalaki, mabigat, at kadalasang ginawa gamit ang mga bihirang materyales tulad ng cobalt at lithium na may sariling mga isyu sa kapaligiran at ethical. Ang proseso ng pagmimina ng mga materyales na ito ay masinsinang mapagkukunan At ang pagtatapon ng mga lumang baterya ay nagpapakita ng isa pang hanay ng mga problema. Ang life cycle ng isang dekuryenteng sasakyan ay malayo pa sa perpekto. Para sa marami, hindi ito nagbibigay ng tunay na napapanatiling solusyon para sa hinaharap. Susunod, nariyan ang isyu ng pagsingil sa infrastruktura. Kahit na lumilitaw ang mga istasyon ng pag-charge sa buong mundo, napakakaunti pa rin. At sa maraming bahagi ng mundo, ang infrastruktura ng pag-charge ay hindi gaanong kalawakan gaya ng mga istasyon ng pag-refueling para sa mga sasakyang pinapagana ng gas. Ang mabilis na pag-charge ay ginagawa pa rin. At kahit na ang ilang mga EV ay maaring mag-charge ng medyo mabilis, Ang proseso ay malayo pa rin sa mabilis at maginhawang pagpuno ng isang tangke ng gas. at pagdating sa mahabang biyahe, nahaharap pa rin ang mga driver ng EV sa saklaw ng pagkabalisa. Ang takot na hindi sila makakahanap ng charging station kapag kailangan nila O maubusan ang kanilang baterya bago sila makarating sa kanilang destinasyon, na kung saan ang mga hydrogen fuel cell ay naglaro. Gumagana ang isang sasakyang pinapagana ng hydrogen sa pamamagitan ng pag-convert ng hydrogen sa kuryente gamit ang isang fuel cell na pagkatapos ay nagpapagana ng isang dekuryenteng motor. Ang kagandahan ng mga hydrogen fuel cell ay ang paggawa ng mga ito ng kuryente kapag hinihingi at ang tanging byproduct ay singaw ng tubig na ginagawa itong hindi kapanipaniwalang malinis. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan na umaasa sa malalaki at masalimuot na baterya, ang mga hydrogen na sasakyan ay pinapagana ng magaan. Mataas na enerhiya na hydrogen gas na maaring maimbak sa mga compact tank. Ang paglalagay ng gasolina sa isang sasakyang pinapagana ng hydrogen ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Katulad ng kung gaano kabilis mong mapupuno ang isang tradisyonal na kotseng pinapagana ng gas. At dahil ang hydrogen ay sagana sa universo, ang supply ng gasolina ay maaring theoretically ay walang limitation na may tubig na nagsisilbing tanging byproduct ng combustion. Ang Honda ay nakagawa na ng makabuluhang mga hakbang sa teknolohiya ng hydrogen fuel. Noong 2050, inilunsad ng kumpanya ang Honda Clarity Fuel Cell. Isa sa mga unang kotseng pinapagana ng hydrogen na mabibili. Ang Clarity ay isang groundbreaking na sasakyan na nagpakita ng pangako ng Honda sa hydrogen bilang isang seryosong alternatibo sa mga dekuryenteng sasakyan. Dinisenyo ito mula sa simula upang tumakbo sa hydrogen at nagtampok ito ng mga makabagong teknolohiya tulad ng disenyo ng wave flow ng Honda na nagpapahintulot para sa mas mabilis na daloy ng hydrogen sa loob ng fuel cell system. Ang resulta ay isang kotse na hindi lamang malinis, ngunit mahusay din, na nag-aalok ng hanay na higit sa 300 milya sa isang tangke ng hydrogen. Ngunit sa kabila ng tagumpay nito sa teknolohiya, ang Clarity ay hindi naging komersyal na tagumpay na inaasahan ng Honda. Ang pangunahing dahilan, ang infrastruktura ng hydrogen refueling ay halos wala sa labas ng California at ilang piling lokasyon sa Japan. Nang walang malawakang mga istasyon ng hydrogen, ang Clarity ay limitado sa isang maliit na bilang ng mga merkado at ang potensyal nito para sa mass adoption ay lubhang na hadlangan. Bilang karagdagan, ang teknolohiya ng hydrogen ay nahaharap sa pag-aalinlangan mula sa mga mamimili na mas pamilyar sa mga dekuryenteng sasakyan at sa kanilang itinatag na infrastruktura sa pagsingil. Gayunpaman, hindi handa ang Honda na sumuko sa hydrogen. Sa halip, kinuha nila ang mga aral na natutunan mula sa paglabas ng Clarity at nagsimulang gumawa ng bagong diskarte. Isa na tutugon sa mga pangunahing hamon ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen at gagawing mas praktikal ang mga ito para sa mass market. Ang resulta ng gawaing ito ay ang CR-V Hydrogen SUV. Isang sasakyan na hindi lamang binuo sa naunang teknolohiya ng hydrogen ng Honda, ngunit kumakatawan din sa isang bagong yugto sa pangako ng kumpanya sa malinis na transportasyon. Ang CR-V Hydrogen SUV ay ang susunod na hakbang sa ambisyosong pananaw ng Honda para sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Hindi tulad ng Clarity na isang sedan. Ang CR-V Hydrogen SUV ay isang mas sikat at praktikal na sasakyan para sa pang-araw-araw na mga mamimili. Dinisenyo ng Honda ang CR-V na maging makinis, maluwag, at may kakayahang magsilbi bilang pampamilyang SUV habang isinasama ang makabagong teknolohiyang hydrogen sa ilalim ng hood. Gumagana ang fuel cell system ng CR-V Hydrogen sa pamamagitan ng paggamit ng mga high-pressure na tangke. Ang hydrogen na nagbibigay ng malinis na mapagkukunan ng enerhiya para sa dekuryenteng motor ng sasakyan.
Ang sistema ay idinisenyo para sa pinakamataas na kahusayan. Na may hanay na higit sa 400 milya sa isang buong tangke ng hydrogen, Na lumalampas sa marami sa mga dekuryenteng sasakyan ngayon sa parehong saklaw at oras ng paglalagay ng gasolina. Ang tunay na game changer dito ay ang refueling time. Habang ang mga dekuryenteng sasakyan ay maaaring tumagal kahit saan mula sa 30 minuto hanggang ilang oras upang ma-charge, ang CR-V hydrogen SUV ay maaaring ma-refuel sa loob lamang ng 30 minuto. Halos kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas. Ito ay isang napakalaking kalamangan para sa mga sasakyang hydrogen, lalo na para sa malayo ang paglalakbay. Ang kaginhawahan ng isang mabilis na oras ng pag-refuel ay nag-aalis ng pagkabalisa at pagkaantala na nauugnay sa pag-charge ng dekuryenteng sasakyan na ginagawang mas angkop ang mga hydrogen car para sa mga road trip at mahabang biyahe. Ang hydrogen fuel cell system sa CR-V ay gumagawa din ng mga zero emissions. Singaw lang ng tubig. Dahil dito, ang CR-V hydrogen SUV ay isa sa mga pinakamalinis na sasakyan sa merkado ngayon na nag-aalok ng eco-friendly na alternatibo sa mga tradisyonal na sasakyang pinapagana ng gas at kahit na mga dekuryenteng sasakyan Na nangangailangan pa rin ng malaking halaga ng enerhiya mula sa grid na maaring nagmula sa mga hindi nababagong mapagkukunan. Bukod dito, ang teknolohiya ng hydrogen ng Honda ay hindi umaasa sa mga bihirang material na may problema sa etika tulad ng mga ginagamit sa mga baterya ng EV. Ang hydrogen fuel ay nagmula sa tubig, Isang mapagkukunan na sagana at sa pagdating ng Berdeng production ng hydrogen, ay maaaring makuha sa isang napapanatiling at responsable sa kapaligiran na paraan. Ang isa pang pangunahing benepisyo ng hydrogen ay hindi nito nalulula ang grid ng kuryente. Isang problema na naging maliwanag habang dumarami ang paggamit ng electric vehicle. Habang parami ang nagcha-charge ng kanilang mga EV sa bahay, ang ilang rehiyon ay nagsisimula ng makaranas ng strain sa kanilang mga electrical grid na hindi idinisenyo upang matugunan ang napakalaking pag-agos ng pangangailangan sa kuryente. Ang mga sasakyang hydrogen fuel cell, sa kabilang banda, ay maaaring lagyan ng gatong sa mga istasyon nang hindi naglalagay ng labis na presyon sa grid ng kuryente. Ginagawa nitong mas napapanatiling opsyon ng hydrogen para sa hinaharap ng transportasyon, lalo na habang patuloy na tumataas ang pandaigdigang pangangailangan sa enerhiya. Ang pakikipagtulungan ng Honda sa General Motors, GM, sa CR-V hydrogen SUV ay isang madiskarteng hakbang na maaaring makatulong na mapabilis ang paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kadalubhasaan ng Honda sa teknolohiya ng fuel cell sa kaalaman ng GM na dekuryenteng sasakyan, ang dalawang kumpanya ay lumilikha ng isang sasakyan na maaring magkaroon ng malaking epekto sa industriya ng automotive. Ang CR-V hydrogen SUV ay hindi lamang isang konsepto o isang limitadong edisyon na sasakyan. Isa itong produkto na maaaring palakihin para sa mass production habang patuloy na bumubuti ang infrastruktura ng hydrogen sa buong mundo. Natuto ang Honda mula sa mga nakaraang pagsusumikap ng sasakyang hydrogen at sa CR-V hydrogen SUV. Malaki ang pagtaya nito sa potensyal ng hydrogen. Alam ng kumpanya ang mga hamon na kinakaharap ng industriya ng automotive sa mga EV at naniniwala silang nag-aalok ang hydrogen ng mas malinis, mas praktikal na alternatibo. Sa pagtaas ng mga istasyon ng hydrogen refueling sa mga lugar tulad ng California, Japan, at Germany, ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ng Honda ay malapit nang maging mas accessible sa mga consumer sa buong mundo. Ang CR-V hydrogen SUV ay kumakatawan sa isang kritikal na hakbang pasulong sa pagsisikap na ito. At paring ito ang sasakyan na nagbabago sa laro para sa buong industriya ng automotive. Handa na ang Honda na harapin ang merkado ng dekuryenteng sasakyan gamit ang isang produkto na nag-aalok ng lahat ng benepisyo ng mga EV, malinis na enerhiya, zero emissions, at advanced na teknolohiya. Ngunit may mga karagdagang bentahe ng mas mabilis na pag-refueling, mas mahabang hanay, at mas napapanatiling mapagkukunan ng gasolina. Habang lumilipat ang pandaigdigang merkado ng automotive tungo sa mas berdeng mga alternatibo, ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ng Honda ay nakatakdang hamunin ang pangingibabaw ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang hinaharap ng malinis na transportation ay maaaring pinalakas ng hydrogen at ang Honda ay nangunguna sa kanyang makabagong teknolohiya at matapang na pananaw. Ang hydrogen strategy ng Honda. Ang pangako ng Honda sa teknolohiya ng hydrogen fuel ay hindi lamang isang panandaliang paglipat, ngunit bahagi ng isang pangmatagalang diskarte na naglalayong baguhin ang industriya ng automotive. Sa kabila ng lumalagong katanyagan ng mga dekuryenteng sasakyan, EVs, naniniwala ang Honda na ang mga hydrogen fuel cell ay
Nag-aalok ng mga natatanging pakinabang na maaaring tumugon sa marami sa mga limitasyong likas sa mga sasakyang pinapagana ng baterya. Sa kabanatang ito, Tutuklasin natin ang mga madiskarteng hakbang na ginagawa ng Honda upang matiyak na hindi lamang magtatagumpay ang teknolohiya ng hydrogen fuel, ngunit nangunguna ito sa susunod na henerasyon ng malinis na transportasyon. Ang isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng industriya ng automotive ngayon ay ang infrastruktura na kailangan upang suportahan ang malawakang paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Habang nagiging mas karaniwan ang mga istasyon ng pagsingil, nahaharap pa rin ang mga EV ng malalaking hadlang sa mga tuntunin ng mga oras ng pagsingil at pagkabalisa sa saklaw. Ang mga hydrogen fuel cell na sasakyan, tulad ng CR-V hydrogen SUV, ay nag-aalok ng mas mabilis na oras ng pag-refuel, 3 hanggang 5 minuto lamang, kumpara sa 30 minuto hanggang ilang oras na maaaring tumagal upang mag-charge ng isang dekuryenteng sasakyan. Bukod pa rito, Ang mga istasyon ng gasolina ng hydrogen ay hindi gaanong umaasa sa mga grid ng kuryente. na kung minsan ay maaring maging labis sa mga oras ng pag-charge. ginagawa nitong praktikal na opsyon ang mga sasakyang hydrogen para sa malayuang pagmamaneho, Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan, kung saan nananatiling kalat ang infrastruktura sa pagsingil sa maraming rehiyon. Kinikilala ng Honda na para mainstream ang mga hydrogen fuel cell. kailangang magtatag ng isang matatag na network ng mga istasyon ng refueling. habang ang infrastruktura ng hydrogen ay nasa simula pa lamang, ang Honda ay optimistiko tungkol sa hinaharap na may mga bansang tulad ng Japan, Germany, At Estados Unidos na nagsisimula ng mamuhunan sa mga istasyon ng hydrogen refueling. Sa particular, ang California ay lumitaw bilang isang nangunguna sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng hydrogen na may dumaraming bilang ng mga istasyon ng pag-refueling ng hydrogen na gumagana. Ang pamumuhunan na ito sa infrastruktura ng hydrogen refueling ay critical sa pagtiyak ng malawakang paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen tulad nitong CR-V hydrogen SUV. ang pakikipagtulungan ng Honda sa General Motors, GM. ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapabilis ng pagbuo ng teknolohiya ng hydrogen fuel. Ang GM, isang kumpanyang may malalim na pag-unawa sa teknolohiya ng electric vehicle, ay nagdadala ng mahalagang kadalubhasaan sa hydrogen initiative ng Honda. Magkasama, Ang dalawang kumpanya ay nagtatrabaho sa pagbuo ng mas maliit, Mas mahusay na mga fuel cell na maaring isama sa isang malawak na hanay ng mga sasakyan. Ang pakikipagtulungang ito ay nagpapahintulot sa Honda at GM na pagsamahin ang Kanilang mga lakas sa pagpapaunlad ng makina at teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan na nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng isang produkto na maaaring hamunin ang pangingibabaw ng mga dekuryenteng sasakyan sa merkado. Ang isa pang pangunahing bentahe ng hydrogen fuel cells ay ang kanilang mga benepisyo sa kapaligiran. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan na umaasa pa rin sa kuryente na maaring mabuo mula sa hindi nababagong mga mapagkukunan. Ang mga hydrogen fuel cell ay isang tunay na malinis na opsyon sa enerhiya. Ang mga hydrogen fuel cell ay gumagawa lamang ng singaw ng tubig bilang isang byproduct na ginagawang mas malinis ang mga ito kaysa sa mga sasakyang pinapagana ng gas. At nag-aalok ng napapanatiling alternatibo sa mga sasakyang dekuryenteng baterya. Ang CR-V SUV na pinapagana ng hydrogen ng Honda ay kumakatawan sa isang Hakbang pasulong sa paglikha ng mga sasakyan na hindi lamang mahusay at praktikal, kundi pati na rin sa kapaligiran. Sa isang mundo na lalong nag-aalala tungkol sa pagbabago ng klima, ang mga hydrogen fuel cell ay nag-aalok ng isang landas patungo sa carbon neutral na transportasyon na maaaring magkaroon ng malawak na epekto sa pandaigdigang industriya ng automotive. Ang paglipat sa hydrogen ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng isang mas malinis na sasakyan. Gayunpaman, Nakatuon din ang Honda sa paggawa ng CR-V hydrogen SUV na mas naa-access sa mga mamimili. Isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan ang mga sasakyang hydrogen na makakuha ng traksyon sa merkado ay dahil sa mataas na halaga ng produksyon. Gayunpaman, ang karanasan ng Honda sa teknolohiya ng makina, kasama ang kadalubhasaan nito sa mga fuel cell system, ay nagbigay daan sa kumpanya na lumikha ng isang mas abot-kayang sasakyang pinapagana ng hydrogen. Ang CR-V hydrogen SUV ay inaasahang darating sa isang punto ng presyo na ginagawa itong mapagkumpetensya sa mga dekuryenteng sasakyan. Na kadalasang may mas mataas na gastos sa harap dahil sa mamahaling katangian ng kanilang mga baterya. nagsusumikap din ang Honda sa pagtugon sa isa sa mga pangunahing hadlang na kinakaharap ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen, Ang pagkakaroon ng mga istasyon ng refueling. Bagamat may bentahe ang mga EV sa infrastruktura sa pagsingil sa bahay,
Ang mga sasakyang hydrogen ay umaasa sa isang network ng mga istasyon ng paglalagay ng gasolina na kasalukuyang hindi sumasaklaw ng sapat sa mundo. Ang mga pagsisikap ng Honda na palawakin ang mga istasyon ng pag-refueling ng hydrogen sa mga pangunahing merkado tulad ng Japan, California, at Germany, ay makakatulong na matiyak na ang mga driver ng mga sasakyang pinapagana ng Hydrogen ay may access sa kinakailangang infrastruktura sa paglalagay ng gasolina. Ang pag-intindi ng Honda sa lugar na ito ay maaring makatulong sa mga hydrogen fuel cell na maging karaniwan tulad ng mga istasyon ng pag-charge ng dekuryenteng sasakyan na nagbibigay daan para sa malawakang paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen sa malapit na hinaharap. Ang pangmatagalang diskarte ng kumpanya ay nagsasangkot ng higit pa sa paggawa ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen na magagamit sa mga mamimili. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip natin tungkol sa malinis na enerhiya at transportasyon. Malaki ang pamumuhuna ng Honda sa teknolohiya ng hydrogen fuel cell At ipinahayag ng mga executive ng kumpanya ang kanilang paniniwala na ang hydrogen ang kinabukasan ng malinis na transportasyon. Sa patuloy na pagsasaliksik at pag-unlad nito, Ang Honda ay ipinoposisyon ang sarili sa unahan ng revolusyong ito. Handang manguna sa merkado ng sasakyang pinapagana ng hydrogen. Bilang karagdagan sa pagtutok nito sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen, Nakatuon din ang Honda sa paglikha ng isang napapanatiling ecosystem sa paligid ng hydrogen fuel. Kabilang dito ang pagbuo ng mga sistema ng produksyon ng hydrogen na gumagamit ng renewable energy sources gaya ng wind at solar power. Sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy para makagawa ng hydrogen, Nilalayon ng Honda na lumikha ng tunay na sustainable at closed-loop system para sa malinis na transportasyon. ang pangakong ito sa renewable energy at sustainability ay higit na nagpapatibay sa tungkulin ng Honda bilang isang pioneer sa kilusang malinis na enerhiya. Ang CR-V hydrogen SUV ay simula pa lamang. Ang mas malaking layunin ng Honda ay baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa malinis na transportasyon at lumikha ng hinaharap kung saan ang mga hydrogen fuel cell ay nasa lahat ng dako gaya ng mga sasakyang pinapagana ng gasolina ngayon. Ang pananaw ng kumpanya ay umaabot ng higit pa sa mga kotse hanggang sa mga bus, truck at kahit na nakatigil na pagbuo ng kuryente. Ang matapang na paglipat ng Honda sa merkado ng hydrogen ay isang Madiskarteng pagbabago na maaaring muling tukuyin ang hinaharap ng kadaliang kumilos. Sa mga darating na taon, plano ng Honda na palawakin ang linya ng sasakyan na pinapagana ng hydrogen na nag-aalok ng higit pang mga modelo na tumutugon sa malawak na hanay ng mga mamimili. Ang CR-V hydrogen SUV ay magsisilbing flagship vehicle para sa hydrogen efforts ng Honda na nagpapakita ng cutting-edge fuel cell na teknolohiya ng kumpanya at nagtatakda ng yugto para sa hinaharap na mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Habang patuloy na nagbabago at nagpapalawak ang Honda ng mga alok na hydrogen nito, Nakahanda ang kumpanya na maging pinuno sa malinis na paggalaw ng transportasyon Na nag-aalok sa mga mamimili ng alternatibo sa parehong tradisyonal na mga sasakyang pinapagana ng gasolina at mga dekuryenteng sasakyan na pinapagana ng baterya. sa kanilang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen at matapang na pananaw para sa hinaharap, ipinoposisyon ng Honda ang sarili bilang kumpanyang dapat panoorin sa mga darating na taon. habang umuusad ang mundo patungo sa mas malinis, Mas napapanatiling transportasyon, Ang mga sasakyang hydrogen fuel cell ng Honda ay maaaring maging sagot sa marami sa mga hamon na kinakaharap ng merkado ng electric vehicle ngayon. sa pamamagitan ng patuloy na pagtulak sa mga hangganan ng teknolohiya ng hydrogen at ginagawa itong naa-access sa mas malawak na madla, Tinutulungan ng Honda na magbigay ng daan para sa isang mas malinis at mas napapanatiling hinaharap para sa lahat. Ang pagtuon ng Honda sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay higit pa sa isang modelo. ito ay isang matapang na hakbang upang muling hubugin ang hinaharap ng transportasyon Na nag-aalok ng mas malinis na alternatibo sa gasolina at mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ng kumpanya Kabilang ang CR-V hydrogen SUV, ay nagsisikap na pangunahan ang industriya ng automotive patungo sa mas napapanatiling mga solusyon. ang mga hamon sa kapaligiran sa mundo ay tumitindi. At ang sasakyang hydrogen ng Honda ay nagpapakita ng isang magandang solusyon. tinutugunan ng mga hydrogen fuel cell ang marami sa mga isyong kinakaharap ng mga dekuryenteng sasakyan. Tulad ng mahabang oras ng pag-charge, Epekto sa kapaligiran ng produksyon ng baterya at limitadong driving range. Ang Honda ay nakatuon sa paggawa ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen na isang practical na alternatibo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng infrastruktura sa paglalagay ng gasolina
particular sa mga lugar tulad ng California at Japan, kung saan mayroon ng mga station ng hydrogen. Ang pakikipagtulungan ng Honda sa General Motors ay isa pang mahalagang bahagi ng diskarte sa hydrogen nito. sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kadalubhasaan sa makina ng Honda sa kaalaman ng GM sa mga dekuryenteng sasakyan, ang dalawang kumpanya ay nagtutulungan upang pahusayin ang mga hydrogen fuel cell na ginagawang mas mahusay at madaling ma-access ang mga ito. Ang partnership na ito ay nagtatakda ng yugto para sa isang malaking pagbabago sa mundo ng automotive, kung saan pinangungunahan ng Honda at GM ang singil. Ang pangako ng Honda sa production ng burning hydrogen ay mahalaga din. sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy sources tulad ng hangin at solar, nilalayon ng Honda na makagawa ng hydrogen fuel sa isang environment-friendly na paraan na binabawasan ang pag-asa sa fossil fuels. Tinitiyak ng diskarteng ito ng berdeng hydrogen na ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay hindi lamang malinis sa panahon ng operasyon, kundi pati na rin sa kanilang produksyon. Habang patuloy na nagbabago ang Honda, ang mga sasakyang hydrogen nito ay nakatakdang baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa malinis na transportasyon. Habang ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay nasa maagang yugto pa lamang, ang lumalaking interes at pamumuhunan sa teknolohiya ng hydrogen fuel ay nagpapahiwatig ng magandang hinaharap. sa mas maraming infrastruktura at teknolohikal na pagsulong, Ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ng Honda ay maaring maging isang pangkaraniwang tanawin sa mga kalsada na nagbibigay ng isang napapanatiling at mahusay na alternatibo sa mga tradisyonal na kotse. Ang matapang na hakbang ng Honda sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa hinaharap ng malinis na transportasyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa potensyal ng hydrogen, handa ang Honda na muling tukuyin ang paraan ng pagmamaneho namin at bawasan ang aming environmental footprint. Habang patuloy kaming nag-e-explore ng mga napapanatiling solusyon para sa hinaharap, ang pananaw ng Honda ay maaring mamuno sa singil sa paglikha ng isang mas malinis, mas luntiang mundo para sa lahat. Ano ang palagay mo tungkol sa hydrogen revolution ng Honda? ang teknolohiyang ito ba ang magiging susunod na malaking bagay sa mundo ng automotive? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas kapanapanabik na mga update mula sa mundo ng pagbabago.